Halos 4 na dekada nang nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas ang ukol sa anti-political dynasty pero hindi ito maayos na napapatupad sa bansa. Lalo't kaliwat kanan ang magkakamag-anak na nakaupo sa pwesto. Ngayon, mukhang may paggalaw na ang Kongreso patungkol dito para tuldukan ang mga pamilyang kapit na kapit sa kapangyarihan. May balitang A to Z, si Stanley Gahete. Formal nang sinimula ng 20th Congress ang deliberasyon sa matagal nang naantalang anti-political dynasty bills. Pinangunahan ng House Committee on Suffrage ang mga pagdinig nitong Martes. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 21 panukala ang inihain ng mga mambabatas para limitahan ang mga political dynasty sa bansa. Layon ng mga panukala na putulin ang pagpapasa ng kapangyarihan sa loob ng isang pamilya. Ayon sa ilang mambabatas, malaking pag-usad ito, lalo na't kaliwat kanan ang isyu ng korupsyon, lalo na sa infrastructure projects. Because of the current situation that we are in right now, the issue on the flood control, etc., involving several politicians and families even, the call for a anti-political dynasty provision has now gained unprecedented momentum. Sinusuportahan naman ang panibagong pagsulong na ito ni Senator J.V. Ejercito. Bagamat mula siya sa isang political dynasty. More than 112 million Filipinos right now. I believe that there are a lot of Filipinos who are willing to serve, who want to serve, who have the capability to serve but doesn't have the means. Wala silang funds, wala silang machinery, wala silang name recall. No? So without these three, it's impossible for you to be elected, especially on a national position, national level. Sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism, mahigit kalahati ng mga posisyong politikal sa bansa ang hawak ng dynasties. 113 sa 149 na mga lungsod sa bansa ay pinatatakbo ng dinastiya. Noong May 2025 elections, 78 sa 156 na party list groups ay galing sa political families. 36 sa 54 na party list groups sa nakaraang 19 Congress ay may hindi bababa sa isang nominee na kabilang sa political family. Sa ilang probinsya, halos isang apelyido na lang ang nasa balota. Kumpiyansa naman ang Malacanang na maipapasa ang anti-political dynasty bill bago ang paghahain ng certificates of candidacy para sa 2028 elections. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, posible ito basta makatotohanan ang mga probisyon. Palagay ko, basta hindi masyado extreme, the idea is to move the needle, so to speak. Dapat may mapasa tayong version ng anti-political dynasty. Pinag-aaralan ngayon yan ng both House, Senate at ng Office of the President. So tignan natin. Pero priority yan. Nauna nang nanawagan ng Pangulo sa Kongreso na unahin ang pagpapasa ng anti-political dynasty bill. May 1.5 taon na lang bago ang filing ng candidacy para sa halalan sa 2028. Kung tuluyan na nga ang puputulin ng mga dinastiya, kailangan ng sapat na panahon para mailatag ang guidelines at para sa edukasyon ng mga botante.